Kailan ba kailangan yung bookkeeping? At kailan ba yung kapag, ay kailangan ko na ng CFO talaga? Okay. Sige, magandang tanong yan. Sa akin, dapat, wag tayo mag-DIY. Ako ha, kasi... Parang Pilipinas, no? Oo, DIY. Hanggat kayang makatipid, magtipid tayo. Hindi ganun. Siguro, ang negosyo kasi, pag naumpisahang mali na yan totally at di ba yung end result, garbage in, garbage out. So kung anong finid mo sa system or sa computer, sa QuickBooks or pag mali na yan totally. So siguro at the start, wag niyong hintayin pang ang messy na yung account. Importanteng merong accountant, may CFO. Ako at the start kasi ayan yun subject matter expert siya. Napaka-importante pala na maayos ang ginagawa ng isang bookkeeper. Pwede bang bookkeeper lang walang CFO, Ma'am Lani? At ano naman yung mga risk kapag bookkeeping lang ang meron at walang financial strategy? Siguro pag start ng business, pero alam ko naniniwala ko bago mag-umpisa ang negosyo, kailangan may mga business plan, di ba? May mga strategic business plan ka. Hindi ka papasok sa negosyo kahit may capital ka, di ba? Yung mga SMEs natin. Hindi dapat you still have mga strategical plan. May marketing plan, may sales plan. So I think bago ka pumasok ng negosyo, dapat meron kang strategy. So, yun. Pero sa una, pwede ka for compliances, for mga data entry, pwede bookkeeper lang. Pero pag lumalaki na yung negosyo mo, kailangan mo na ng guidance, kailangan mo na ng strategical. Business natin to. Like business natin to. Ayun. Magandang gabi mga partners at welcome po kayo dito sa business natin to. Ayun. At syempre ako po si Randy Casino at samahan niyo po ako at kasama ko si kasamang Manuel mamaya sa loob ng isang oras dito sa business natin to. At ngayon po ay January 15, 2026 na po. Nako, ang bilis ng panahon, no? Kalahating buwan na naman. Ayun, di ba? At syempre, nasabi ko na kasama natin si partner Manuel. Magandang gabi, partner. Nandiyan ka na ba? Good evening, Kapander Randy. Magandang gabi sa ating mga taga-subaybay. Welcome po sa business natin to. Muntik ko na masabi ang ikonsulta mo. Kasi yan po ay Ganitong oras din, di ba? Tama si Randy, Kapander Randy. Ganitong oras ay ikonsulta mo. Pero yun po ay MWF. Pero tuwing Tuesday at Thursday naman, yung po ay business natin to. Kasama natin si Kapartner Randy at Kapartner Chris at ako naman si Kapartner Manuel. Magandang gabi, Kapartner Randy, at tayo ay live na napakikinggan sa 1350 sa Radyo La Verdad. Sa radyo po yan at sa Facebook na mapanood naman tayo sa UNTV Radyo La Verdad at on YouTube naman, Kapartner Randy, sa UNTV News and Rescue. At syempre, kung may katanungan po kayo or may suggestion po kayo o gusto nyo topic, pwede kayo tumawag sa 0997-824-9408. Ulitin ko 0997-824-9408. Ayun, partner. So, sa mga, partner, sa panahon ngayon, ang daming pagbabago. Mas lalo ngayong tax season, di ba? Kaya simulan na natin yung... Nahalata ko, Partner Randy. Pasensya na. Sige po. Super busy pa rin kayo. December at ngayong January, parang ganun pa rin ang trabaho nyo. Sobrang may hinahabol lagi. Actually, partner, ang January po ang pinaka busy sa lahat po ng buong taon, sa lahat ng accountant, bookkeeper, mga auditor, iyan po. Basta't ngayong January up to April, October tuloy sasabihin ko. Haba nun. But ngayon po, simulan na po kasi ng tax season po. Kasi right now, marami pong mga deadlines na na kailangan gawin. Actually, ngayong araw na to, ito paalala na to sisimulan ko na yung tax paalala. Ngayong January 15, habang kasi bukas yan, January 16 nakikita ko dyan. Ngayong January 15 ay deadline po ngayon ng 1601C. Una pa lang po yan. 1601C, yan yung pinaka kapag na-reconcile mo na ang inyong mga compensation, yan yung final final return na gagamitin nyo. At syempre po, yung books of accounts natin, yung loose leaf books of accounts, deadline din po ngayong araw na to. So, sa lahat mga naka-loose leaf po, kailangan nyo. But, kanina nabasa ko
na-extend po ang ang loose leaf books of accounts from January 15 naging January 31? January 31 na. So, tayo, palakpak. Thank you, Commissioner. Yun, di ba? At syempre, bukas po, January 16, Friday. Yan po yung submission ng consolidated returns ng lahat ng transaction based on the reconciled data of stockbrokers for the month of January 1 to 15, 2026. Sa January 20 naman, Tuesday, submission ng quarterly information on OCWS or OFWS remittance exempt from DST furnished by the local banks and non-banks money transfer agents for the quarter ending December 31, 2025. At quarterly report of printer, yung mga printers natin for the quarter ending December 31, 2025 naman yan. At syempre, simulan na natin. Kasi ito, kanina, paalala, ito na ang second segment natin ngayong gabi, yung Taxionaryo. Ayun. Itong natin, na-request ko nung nakaraan, last year. Ano ba ang natin, topic natin ngayon? Ano ba ang pag-uusapan natin? Partner Manuel, tanong ko lang, alam mo ba yung business permit? Yun. Actually, doon pa lang sa programa dati na bago mag-business natin to, yung tax ako, yung program niyo dati, napag-uusapan nyo na ang business permit. At tingin ko, sa pakikinig ko sa inyo, ay hindi ka makakapag-operate ng iyong negosyo kung walang business permit ka, partner Randy. Yes, tama ka dyan, partner. Kasi po yung business permit, yun yung nag-regulate ng mga businesses dito sa mga cities, munisipyo, yan po. Kasi at syempre, kumukuha sila ng tax dyan. At mandatory po lahat yan sa lahat ng cities at munisipyo po. Kung wala pong business permit, nako, labo-labo tayo. Labo-labo lahat ng mga negosyo. Aside from DTI and SEC, nako, importante po ang business permit dahil nandyan po yung mga regulation na katulad sa meat, di ba? Sila nag-regulate dyan ng mga meat natin, di ba? Aside from the NMIC, di ba? At syempre yung sa mga liquor, sa mga liquor ban, ayan, kadyan din po. So, yan po ay deadline po ngayon, mga partner, ngayong January 20. Ngayong January 20 po deadline yan, but na-extend po naman, except Taguig. Sa Taguig po, hindi nag-extend po ng business permit deadline. Nasa system po nila, pagdating ng alas 12 ng madaling araw, pumatak ng 12:01, na yan, may penalty ka na kaagad dyan. Ayan. So, iyan po ang business permit po. So, tayo, habol pa po. Yung iba po, katulad ng Makati, na-extend po hanggang 31 usually yan. Sa ibang lugar, na-extend po ng February 15. Ang Parañaque po, na-extend ng February something din po. Ayun. At kapatid Randy, itanong ko lang din kasi yan talaga ang trabaho nyo eh. Talagang alam na alam nyo kasi marami kayong mga kliyente na of course, kailangan din yung i-remind tungkol dyan. Sa pagkuha po kapatid Randy ng business permit, yan ba ay kailangan din kunin sa mga barangay o sa LGU na yung kinukuha kapatid Randy? Tama ka dyan, partner, no? Ito yung nagsisimula sa sa barangay. So, kukuha ka ng barangay clearance sa inyong mga barangay bago ka pumunta sa munisipyo. But, ito may but dyan. Right now, sa ibang mga city hall at munisipyo po, hindi na po nag-require ng pumunta sa business sa barangay mismo ninyo dahil incorporate na ang ang business clearance dun sa mismong statement of accounts billing advice nang galing sa munisipyo. Nandun na po pati yung sedula kasama na po doon. So, ang doon, babayaran mo na lang siya. Pagkuha mo ng ng assessment, bayad ka na lang. Ayun. Yung pala yun. Yun nga lang kasi, partner, medyo, minsan kasi, medyo malaki yung pag-uusapan dyan. 6 digit, minsan, minsan 7 digit, depende sa laki po ng ng inyong negosyo. At naman yan, pwede naman staggered payment yan into 4
quarters naman po yan, yung mga business permit natin. Ayan. Yan, business permit, napaka-importante pala yan, Kapartner Randy. Yes. Ayan. So, partner, ano bang ano natin? Next pupunta na ba tayo sa second segment na, no? Yes, okay na daw. So, partner Manuel, ikaw na. Yes, simulan na natin ang ating namang Biz News. Biz News. Sa ating Biz News ngayong gabi, kasangbahay at mga ka-business, Department of Agriculture, paiiralin ang aksyon laban sa hindi makatarungang pagtaas ng presyo ng pagkain. May ulat si Cecil Alabata Cruz. Nagbabala ang Department of Agriculture laban sa mga hindi makatarungang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., paiigtingin ang pagbabantay sa mga palengke sa Metro Manila, Cebu at Davao. Mahaharap sa investigasyon at posibleng kaso ang mga negosyanteng hindi makapagpaliwanag ng biglaang price hike. Aniya, epektibo ang mahigpit na monitoring gaya ng pagbaba ng presyo ng sibuyas at bigas. At yan ang ating balita para sa business natin to, Cecil Alabata Cruz, Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Maraming salamat sa iyong ulat, Cecil Alabata Cruz. Pero Kapartner Randy, sasabihin lang naman ng mga nagtitinda sa palengke, mahal kasi ang benta ng mga middlemen. Demanda nyo rin yung mga middlemen na sobrang tataas, tapos mga taas ng presyo, tapos ang mga produkto imported pa, Kapartner Randy. Actually, partner, no? Oo. Pag pumunta ka sa masalo sa Balintawa ka, madaming imported na. Masalo sa sibuyas, at mas mura ang imported. Yun nga, nakakapagtaka. Yung tuloy mga nagtatanim talaga ng sibuyas na mas masasarap, mahal, Kapartner Randy. Dahil tingin ko kulang talaga ang suporta ng Department of Agriculture. Yan. So, mga partner Manuel, ihinto muna kita, i-cut na kita. So, na tayo, magagap na daw tayo. So, magbabalik muna ang business natin to. Business natin to. Like business natin to. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Pagtulong sa mga kapuspalan, pangunahing advokasya ng MCGI Cares at Serbisyong Bayanihan. Papasalamat ako dahil pumunta kayo dito at marami kayong natutulungan na kagaya ko. Maraming salamat po sa Serbisyong Bayanihan at dahil marami po kayong natulungan. Isa po ako sa mga natulungan nyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat ako dahil malaking tulong ito sa aming barangay. Dahil marami kayong natulungan. Serbisyo Publiko, hatid ng UNTV, Radyo La Verdad 1350. Ang sama-samang pagkain ng isang mag-anak sa hapagkainan ay nakakapagpatatag ng samahan ng pamilya. Ito ay isang magandang pagkakataon upang kayo'y makapag-usap-usap at magkaroon ng panahon para sa isa't isa. Kahit na tayo ay abala sa iba't ibang gawain sa buhay, maghanap pa rin ng panahon upang makasama ang bawat mahal sa buhay. Ito ay isang paalala mula sa UNTV Radio, Radyo La Verdad 1350. Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. Business natin to. Like business natin to. Ayun, nagbabalik po ang business natin to. Ayun. Partner Manuel, nandiyan ka pa ba? Yes, Kapartner Randy, I'm here live na live. Kasama mo pa rin sa programa. Business natin to. Mahirap kung ako ay replay, ikaw ay live. Oo nga. Oo. At kailan nga ulit tayo magiging live lahat tayong tatlo, no?
Oo nga, kasi katulad ngayon, si Kapartner Chris ay sabi mo nga, ang January ay napaka-busy talagang panahon para sa inyo. Nasa ibang probinsya. Marami inaasikaso kaya di mo natin makasama ngayon si Kapartner Chris. Kapartner Chris, Yes. po. Hello po, partner Quest. Sana nandito ka na uli. Balik ka uli. Anyway, no, mga partner, live na live po tayo sa UNTV News and Rescue, sa YouTube at syempre sa Facebook, sa Radyo La Verdad at sa business natin to on air. Ayan, na page. At syempre, ang hotline po natin, pwede kayo tumawag po sa 0997-824-9408. Ayun. At syempre po, ito na. Partner Manuel, wala akong ibang kausap, kundi ikaw ang pagtatanong ako. Bigyan mo na ako. Sige. Oo. Yung nakaraan kasi partner, naalala ko yung last episode natin, mukhang international parang certification sila ng international, parang ganun, di ba? Sa international, nagsicertified sila ng mga tao, di ba? Ng mga accountant, tama ba? Yes, Kapartner Randy. Yes. So, ngayon naman partner, kaya naitanong ko yan dahil ang topic natin ngayon yung online bookkeeping. From online bookkeeping na napag-usapan natin sa mga previous episode naman, na ito, level up na. From online bookkeeping strategic CFO na. Nako, CFO na. Chief Financial Officer, no. So, yan po yung pag-uusapan natin mga partner, no, sa segment na Kataks Ako. Kataks Ako! Ayan. Sa makabagong panahon ng teknolohiya, tunay na mabilis ang pagbabago sa mundo ng pagnenegosyo. Mula sa bookkeeper na nakatuon sa recording, pagpatungo sa isang strategic chief financial officer na hindi lamang nagbabantay ng numero at pananalapi, kundi sila na din ang pananalapi, kundi sila din ang kasamang gumagabay sa direksyon at kinabukasan ng kumpanya. Grabe, napaka-importante pala niya, Kapartner Randy. Kaya naman, ngayong gabi, alamin natin kung bakit mahalaga ang pagbabago sa paglago, pagpapasya, at pangmatagalang direksyon ng isang negosyo. At paano nga ba nagbabago ang papel ng isang bookkeeper hanggang sa maging strategic CFO? Upang ipaliwanag sa atin yan, makasama natin live ang ating, ito nakasama natin Kapartner Randy, no? Before na medyo malayong lugar niya kaya nakapag-zoom muna siya. Pero ngayon ay live dyan sa studio ang isang online bookkeeper, certified public accountant, walang iba. Let's welcome to the program, Miss Lani De Vera Abelia. Ayun, welcome Miss Lani. Welcome back. Ayun. Yes, salamat po. Salamat sa invitation and opportunity. Magandang gabi po. Ayun. Kamusta naman po ang biyahe? Ayos lang sa C5. Ay, basta. Hindi ako nag-drive. Hindi ka naman na traffic. Hindi naman. Ayun. Maaga. Ang nagulat ako, 4:30 nandito ka na. Di baling maaga, wag lang huli, di ba? Mata-traffic. Oo nga. Ang tagal man paghihintay natin. Anyway, simulan ko na, Ma'am Lani. Kasi dati, ang pinag-usapan lang natin transition from corpo to online bookkeeping, yung naitopic nyo dati, di ba? 2 months or 1 month ago, diba? Oo. Mga ganun, di ba? Oo. But simulan na natin. Yung ano ba yung naging journey nyo ng from bookkeeping tapos sa negosyo nyo, sa bookkeeping, online bookkeeping, yung journey nyo po. Pakipaliwanag nyo po. Tapos ngayon, CFO na. Online, oo. Sige. Ilang oras ba meron tayo? Ay, mga 10 hours lang. Okay na. Kasi mabang Joke. journey na. Sige. Alright, so magandang gabi, bayan. Nax, welcome to my vlog. Ayan. So, my name is Lani Abelia and thank you for this opportunity. So, bookkeeping. So, yan yung usually entry level mo, no? Nagre-record ka, nag-e-encode, nag-i-invoice. Ayan. So, even sa mga foreign clients. So, yan muna. And then, pag bookkeeper ka kasi guys, kita mo na yung numero. Kita mo na yung mga numbers. So, may power ka. Ayan. So, hindi lang yung nakapag-record ka ng accurate. Pero may power ka
to interpret, to give insights. Ano na ba nangyari sa inventory natin? Ang dami. Ano na nangyari sa sales? Ano na nangyari sa AR? So, yung mga ganun, kita natin as bookkeeper. So, unti-unti naging curious ako, Sir Randy. After na naging curious ako, ito pala yung libro ni client. Ayun, tapos, pwede ka na pala magbigay ng insights. Mga strategical advice, kahit di niya tinatanong, sinasabihan ko siya, ganun, improvement sa libro. So, doon nag-start. Actually, yung ano niya, ako kasi naging bookkeeper din ako previously, Ma'am Lani. But sa'yo kasi online eh. Oo. Ano ba yung kaibahan ng online bookkeeping at yung local bookkeeping? Natin. Malaki. Of course, nasa online ka. Yung presyo, malaki. Syempre, dollar. Baka wag maingay yan dyan ng BIR. Ayan, so BIR is waiving. Siguro, ako, anywhere, anytime, available ka. You're giving your support to the client anywhere, anytime. So, I think yun, yung making sure na yung client's needs na nahahandle mo, nabibigay mo yung needs niya. So, available ka anywhere. So, yung may internet ka lang. Yun lang, nasa online ka. Unlike sa, pupunta ka pa sa Ortigas, di ba, papasok ka, travel. So, yun yung malaking kinaibahan. Pero, same work, same coverage, same task. Nasa online ka lang. Ayan. Partner Manuel, may katanungan ka? Oo. Ang ganda na, no? Kaysa pag nagtatrabaho ka sa Ortigas, magta-travel ka pa. Dito naman, kapag online ang trabaho mo, pwede ka mag-travel, pero magbabakasyon, dun mo gagawin ang trabaho mo. Ay, gusto ko yan. Ma'am Lani, ganun po ba yun? Yes, oo. Basta may internet ka lang. Tapos may access ka dun sa system niya, like QuickBooks or Xero, o kung ano man yung system niya. Kasi may server. Pag US yan, may server yan kami. So, pag mga Australian, Xero yan. So, dapat may access ka dun. Pagka nasa bundok ka, Mindanao, Bukidnon, yung access, walang signal. Punta kang CDO. Magdala ka ng Starlink, yung naka-satellite na internet, Ma'am Lani, Pero ang tanong ko po, marami kasi, miski ako, hindi ko talaga maintindihan pa ang tungkol sa CFO na ito. Ano po bang pagkakaiba ng papel ng isang bookkeeper at isang strategic CFO? At ano po yung CFO, Ma? Sige. Simplihan na lang natin yung explanation kasi limited lang daw yung time. Okay, ang bookkeeper, nire-record niya ang past, ang nakaraan, ang nangyari nung Lunes, ang nangyari nung isang buwan. Right? Pero yung accountant, siya yung nagre-record ng present. Siya yung nag-i-interpret ng present. Pero ang CFO, futuristic. Ano na? So, ano nang nangyari? So, ano nang gagawin? Magsasara ba tayo? Magde-declare ba ng 13-month pay? Magkakaroon ba tayo ng bonus? Etc. So, futuristic. So, meron tayong past, present, at future. Yun lang siguro yung may explain kong simplified na explanations kung sino ang bookkeeper, accountant, at ang CFO. Ayun, ang sinasabi mo, 3 tao na ang pinag-uusapan natin. From bookkeeper, accountant, tapos yung CFO. So, medyo, kasi ako, kapag dito sa local kasi, ikaw na yung bookkeeping. Ikaw ba yung accountant? Ikaw pa yung CFO. Ikaw pa rin yung sa tax. Ikaw pa din sa tax. So, ano ba yung pagkakaiba ng bookkeeping? Ano ba yung specific ng bookkeeping? Sabi mo kasi recording lang tayo. But yung accountant, ano yung ginagawa naman ng siya accountant? Siya sa FS. Sa FS naman tax siya. Compliance. Okay. Pagka CFO, strategic ka na. Futuristic. Okay. So, mga projection, cash flow forecast, scenario-based, mga ganyan. Mga decision making. Ayan. Magtataas ba tayo ng presyo ngayon? Mga ganon. Magbabawas ba tayo ng tao? Randy? Mga ganon. Ayun. At ba't ang tanong doon, Miss Lani, kailan ba kailangan yung bookkeeping? At kailan ba yung kapag, kailangan ko na ng CFO talaga? Okay. Sige, magandang tanong yan. Sa akin, dapat, huwag tayo mag-DIY. Ako kasi... parang Pilipinas, no? Oo, DIY. Hanggat kayang makatipid, magtipid tayo. Hindi ganon. Siguro, ang negosyo kasi, pag naumpisahang mali na yan totally at di ba yung end result, garbage in, garbage out. So, kung anong finid mo sa system or sa computer, sa QuickBooks, or pag mali na yan totally. So, siguro at the start, wag niyong hintayin pang ang messy na yung account. Importanteng merong accountant, may CFO. Ako at the start kasi ayan yun subject matter expert siya. Tapos second, mas nauumpisahan ng negosyo ng maayos kasi nag-guide ka ng tama ng CFO. So sa akin at the start,
Okay? Ang bookkeeping kasi hindi humihinto kapag tama na yung bank record mo. Tama na ang bank statement mo, may trial balance ka na, may balance sheet. Hindi humihinto doon. Ang negosyo naman, nagtayo ka ngayon, bukas hindi ka naman magsasara, di ba? Wala namang ganun. Ang negosyo, growing. So, dapat ang strategy mo, strategic growing din. Hindi lang hihinto na naka-record ka na, uwi ka na. You go beyond recording, you go beyond encoding. Siguro yun yun. Ayun, partner Manuel. Yes, grabe. Grabe pala ang nakasalalay sa bookkeeper sa isang negosyo. Kaya ganoon na lang dapat kaimportante na mag-hire talaga ng bookkeeper ang mga negosyo. Ngayon naman, nais ko lang malaman, Ma'am Lani, paano naman nag-evolve ang role ng ng finance habang lumalaki po ang negosyo? Kasi baka magka-negosyo ako ng malaki na $1 billion ang aking puhunan. Mag-apply ako? Pwede? Pautang? Ako naman pautang? Ayan, sige. I-hire ko kang dalawa at online kayo lahat. Wow, Ako sa CFO, thank siya you. sa tax. O yan, naka-record. Ayan, sige. Actually, sa umpisa, mga few transactions lang. Habang lumalaki ang negosyo, lumalaki din yung mga transactions, di ba? Ayan, so sa una, isang bookkeeper lang or isang accountant, okay na yun. Habang lumalaki kasi ang negosyo, dumadami yung mga transaction, dumadami yung mga gagawin. So yan, mag-hire ka ng mga tao, taxes, tax compliance, etc. And then, from there, ang negosyo mo, lumalaki, nag-grow. Year 1, year 2, year 3. So mag-expand ka na, different location, strategic ka na eh. So hindi iba ka na mag-isip. You use the numbers produced by the bookkeeper for your strategic decision and mga growth plans. Alright? So gagamitin mo yun eh. Sabi nga nila, pag nagpo-forecast ka, hindi ka nagpo-forecast ng hula-hula, tsamba-tsamba. You use the numbers na ginawa ng bookkeeper para tama yung decision making mo. Right? So, hindi yung, sa next year siguro ako 1. Ganon, no? So, specific ka, may basis yung decision mo, may basis yung mga ginagawa mo kasi kita mo sa libro na ginawa ni bookkeeper. Ayun. Ito, follow-up question, Ma'am Lani. Bakit ba mahalaga ang accurate at updated na bookkeeping sa negosyo? Ano ang pwedeng mangyari kung hindi accurate at updated ang bookkeeping? Abay, sa Pilipinas, si BIR is waving. Hello! Hello, BIR. So, pag mali ang dineclare mong sales, alam nila yan, kitang-kita na yan. So, sa akin, accuracy ng libro mo produces ng decision making. Siyempre, it builds trust. Ikaw ba naman, kapag flood project yan, yung, hindi ka mag-i-invest, di ba? So, ganun din, kung pagka pamali-mali yung libro mo, pag negosyante ka, hindi ako mag-i-invest sa'yo, Randy. No? Hindi ako mag-i-invest sa mga negosyong, alam mo na, yung mga ganun. So, hindi tayo mag-i-invest kung yung integridad ng FS mo or ng libro mo ay pamali-mali. That's one. Second, maraming compliances. Kahit sa ibang bansa, maraming compliances. Alright? So, hindi na natin isa-isahin yan. So, ang daming compliances. So, may penalty ka. Alright, pag mali dineclare mo, mali filing mo, hindi siya ga-up accordance or things. So, pag mali yan, di penalty ka. So, accountable ka. And then, yung mga bangko, right? Hindi ka makakapag-loan. Okay, di ba? Pag hindi maganda yung libro mo, hindi clean. Alright, hindi siya truthful. Di ba? Yun yung mga criteria ng financial statement. Truthful, okay, free of errors. So, pag pamali-mali ka, pag bookkeeper ka, improve mo na lang. So, dapat less yung mga mali. Less yung mga, errors. Ayun. Partner Manuel, may follow-up question ka. Yes, ka-partner Randy, talagang napaka-importante pala na maayos ang ginagawa ng isang bookkeeper. Pwede bang bookkeeper lang ang walang bookkeeper lang at walang CFO, Ma'am Lani? At ano naman yung mga risk kapag bookkeeping lang ang meron at walang financial strategy? Siguro pag start ng business, pero alam ko, naniniwala ko bago mag-umpisa ang negosyo, kailangan may mga business plan, di ba? May mga strategic business plan ka. Hindi ka papasok sa negosyo kahit may capital ka, di ba? Yung mga SMEs natin. Hindi dapat you still have mga strategical plan. May marketing plan, may sales plan. So, I think bago ka pumasok ng negosyo, dapat meron kang strategy. So, yun. Pero sa una, pwede ka for compliances, for mga data entry, pwede bookkeeper lang. Pero pag lumalaki na yung negosyo mo, kailangan mo na ng guidance, kailangan mo na ng strategical
Kasi ang business, hindi lang yan, hihinto yan sa pag may FS ka lang. Okay, ayaw mo naman na nagnegosyo ka ngayon, bukas, magsasara ka. Walang ganon. No? So, dapat nagko-continue ang negosyo, nag-grow ang negosyo, nag-expand ang negosyo. Kung hindi, matulog na lang tayo. Kung hindi nag-grow ang negosyo mo. Di ba, marami yan sa mall. Di ba, nakikita mo, dati doon ka kumakain ng sa restaurant na yon. Pero after few months, Randy, wala na yung negosyo na yon. Totoo. Alright, so hindi niya ako hinire na joke. Dapat nag-hire siya ng CFO. Ito gusto ko malaman, yung kapag bookkeeper ka, may mga financial reports or reports. Kasi kapag financial reports kasi baka accountant sabi mo. But ano yung ginagawa na financial reports ni bookkeeper? I think same pa din, ha? Pareho naman tayo ng numero ang tinitingnan. Ma CFO ka, ma VP ka, ma owner ka, business owner. You're still seeing financial reports like P&L. Kumikita ba tayo? Cash flow. May kaparehan pa ba tayo? Alright? Ano pa sinabi ko? Balance sheet. Ano-ano na yung mga utang at mga bayarin, mga collection, di ba? Inventory. So, same report ang tinitingnan nating tatlo. So, kung ano mang level natin, parehong report ang tinitingnan. But ito, follow up ko lang. Yung sa sinabi mo kasi P&L. Kasi, syempre, marami pang mga SME na nakikinig po ngayon na hindi alam yung P&L. Ano yung P&L, cash flow at balance? Sabi mo kasi na yung cash flow at yung P&L, parang sinabi mo na P&L Sige. For the purpose din, sige. I-describe natin siya sa layman. So, ang P&L ay mga benta, bawas ang mga gastusin. Okay, yun ang kinita. Okay, kinita, profit or loss. Okay, mga benta, sales, bawas ang mga expenses. P&L, profit ka ba or loss? Klaro yun. Sa pangalawa, yung balance sheet. Andun yung mga cash mo. Okay? Yung mga pumasok na pera at mga lumabas na pera. Ano pa? Yung mga ari-arian mo, mga assets. Okay? Yung mga inventaryo mo. Okay? Yung mga collection mo, yung mga pinautang mong paninda. Okay, no? Balance sheet yun. Okay? Yung mga inutang mo din. Sa mga supplier mo, sa mga vendors mo. At yung mga pinuhunanan mo sa owner's equity. Yun, yung tawag doon, balance sheet. Ang cash flow naman, mga pasok at labas ng pera. Cash flow, yung movements ng pera mo at yung lumabas na pera. Yun. Yung mga reports na yun, guys, importante yan. Lalo kapag negosyo ka. Negosyante, nasa negosyo, ganun. You have to see, you have to check yan. I think hindi lang bookkeeper, Randy, accountant, as business owner. Opo. Kahit you learn something, the basics. Diba, ng negosyo. Yes. Pera to Correct. At syempre dapat ikaw mismong negosyante ang nakakaalam. Lahat niyan dapat alam mo, from bookkeeping to CFO. Kasi kapag di mo alam yan, sigurado babaksak na babaksak ka. Exactly. Saka lulukuhin ka. Yes. Tama ba yung ginagawa ng bookkeeper? Correct. Basta look up dito sa Pinas Sa Pinas, kapag di mo alam yung taxation, ikaw, negosyante ka, di mo alam yung taxation, baka maloko ka ma-penalty ka at maloko ka ng mga bookkeeper na kukunin mo. Kahit siguro basic knowledge lang. Kasi negosyo to, at the end of it, negosyo mo to 'di ba? Kahit mag-hire ka ng madami, negosyo mo pa rin to. Kahit may basic knowledge tayo, guys, as business owners ng mga numbers that influence us, no? Kamusta na ba? Hindi common profit ka, Randy, okay na. Tandaan mo, hindi common kumikita ang kumpanya, guys, ha? Hindi common kumikita ang kumpanya, okay na 'yon. Maraming ganyan. Sa umpisa, din ba, nakita mo sa mga mall, yung mga restaurant dyan? Ang ganda na, mga first 3 months. Tingnan mo yan, after 1 year, sarado na yan. Ay, ibig sabihin mo, ang sinasabi mo, Miss Lani, profit ka nga kaso wala kang cash. Exactly! Diba? Tapos ang taas na receivable mo. Oo nga. Wala kang cash na pumapasok. Oo. Tapos ang dami yung utang. Di ba yung nga. utang mo doon sa building, diba? Pinagawa mo, pinaganda mo pa. Ang dami ko nakikita niyan, guys, na nalulungkot ako na wala sa umpisa ang ganda. Tapos ang yabang-yabang pa, sorry pero kita daw ako first year. Tingnan natin second year, third year, fourth year, wala na. Correct. Hindi na nag-survive. Correct. Ang negosyo, guys, hindi siya survival. It's more of growth. Tama. Okay, growth Kinama si SM. Di ba? Growing. Di ba? Nagtatrive. Yun ang negosyo, guys. Sana hire nyo yung subject matter expert. Huwag kayong magtipid sa wag DIY. Consult people na expert to guide you, lalo sa first year ng business. Ayan, hire nyo si Randy, hire nyo ko. Pero may tanong ako dyan, kapartner Randy, kay Ma'am Lani, tungkol dyan sa
pag-hire ng, for example, itong CFO na napaka-importante pala talaga sa negosyo kasi sila yung naka-oversee sa financial health at long-term growth ng isang kumpanya. Kailan masasabi ng isang business person or owner na kailangan ko nang i-hire ito, ang CFO, Ma'am Lani? Depende, no? Sa akin, depende. Una, kung mangungutang na siya. Hindi. Expansion program. That's one. Tapos, kailangan niya ng mangungutang to invest or to expansion. That's 2. 3, pag hindi nakakakolekta, may cash flow issues. Ayan, dyan ka papasok mga forecasting, planning, sales, pricing, tama ba yung selling price mo? Tama ba yung Tama. costing? Cost reduction program. Yan. Magbawas tayo. Instead na mga ganyan, solar tayo. Mga ganyan, no? So, ganun yung, siguro sa umpisa, pag startup, okay lang yung bookkeeper. Pero as the business grows, nag-e-expand, tas strategical pa, you need someone like me. Nox? So, yung mga ganyan. Hire nyo, subject matter expert, to guide you kasi ang hirap, guys, mag-DIY. Ayun. Wow. Nagulat ako doon. Doon ako nagulat Ouch. Parang sinisinaga siya ng araw. Oo nga. Diyos, Ma'am Lani. Ngayon, itanong ko lang din, isingit ko ito, Ma'am, medyo specific tayo sa tanong na ito. Paano tinutulungan ng online bookkeeping ang isang negosyo sa paghahanda para sa loans? Kasi talagang ganun pag may negosyo, naglo-loan talaga sila. O kaya investors. Ma'am Lani. Sige, yung mga online bookkeeping, of course, pine-prepare namin yung libro nila. Kasi ang mga bangko, of course, hihingiin yan. Bigyan mo ako ng FS. Kumikita ka pa ba, Randy, sa negosyo? Ba't kita pa uutangin? Anong evidence mo? Di yung FS, yung ITR. So, yan yung mga tulong na binibigay naming mga online bookkeeper. I think, kahit sa Pilipinas, pwede rin ng online bookkeeping. Ang office mo sa bahay lang, no, Randy? Hindi mo na kailangan pang magbiyahe ng Ortigas para lang mag-online bookkeeping. Sa bahay, pwede na siya. So, yun yung mga naitutulong namin. Mga reports, mga financials, i-ready namin para masuportahan yung requirements ng bank mo at makapag-loan ka na. Ayun. Ito, Miss Lani, paano nagbabago ang mindset ng business owner kapag may maayos na online bookkeeping? Maganda. Siyempre, pag may online bookkeeping, reliant yung yung trust mo sa FS niya, madali ka mag-produce ng mga strategies, di ba? The business owners gain clarity. Wow. Clarity, di ba? Wow. Naiintindihan ko, magnenegosyo ako. Ganun pala kumikita. Okay, ganun pala ang mga sales ko. Ganun pala mga expenses ko, lalaki na. So, business owners need clarity, no? They need clarity. That's one. Second, confidence sila. Okay, confident sila sa negosyo nila na mapapagrow ko to. Confident ako na magiging successful ako. Right? And next, yung nabibuild, guys, yung growth. Mag-expand ako kasi ang alam ko may pera pa ako. Pero sabi ni bookkeeper, Randy, wala na akong pera. Hala, di ba? Kakaiba yun. So, you gain clarity. Okay? You help to be confident. And then, yung growth mo sa business. I think yun yung the best clarity. May assurance ka na yun yung negosyo mo kumikita. Yung negosyo mo, yung benta mo, ganyan. Yung inventory mo, ganyan. Hindi hula-hula, chamba-chamba. Correct. Numbers Correct. Oo, nandyan lahat ang ebidensya. Exactly. Hindi pwedeng kuwan Hindi pwedeng ganun. Walang ganun. Ayun. Dapat eksakto. Specific. Accurate. Hanggang Ang term is 0.01. Hanggang 0.01. Magbubuyag ka, no? Materiality concept. Yeah. At napahapyawan, marami na nasabi at naliliwanag si Ma'am Lani, kapartner Randy, tungkol sa papel ng Chief Financial Officer. Ngayon, dagdagan mo pa, Ma'am Lani, yung papel ng CFO sa cash management. Although may nasasabi ka na eto, sinabi ng may-ari, marami pa akong budget or may puhunan pa ako, may pera pa ako, pero sinasabi ng CFO pala, wala na. Ano ba yung papel niya? Gaano siya tawag dito, parang ka-importante, ka-vital sa isang negosyo? True. Kaya nga yung sinasabi ko kanina, no, hindi common profit ka, Randy. Kumikita, ayos na ang negosyo mo. Hindi. Kasi pagtingin mo ng balance sheet, wala kang pera, Randy. Ang cash mo, ang ER mo, lumulobo. Ang daming collectibles, pautang pa more. Di ba? So, dapat ina-establish mo, may terms. Hanggat maaari, guys, ang negosyo,
lalo pag pagkain, guys, wag niyong pautang. O, di ba? Wag mong ipautang ang pagkain kasi nasa ano na, naiano mo na sa CR. Di ba? So dapat marunong kang sa negosyo mo. Importante pa rin ang kaperahan, ang cash. At the end of it, pag walang cash, ayun, so mahirap kasi may payroll ka, may renta ka. O yun. Pangalawa, sabi mo kumikita, Randy, pagtingin ko ng inventaryo mo, hindi gumagalaw. Ang tatagal na ng inventory mo, di ba? Pagpasok ko sa hala, ano nangyari, di ba? Hindi ka nagbenta nun. Hindi ka pala nagbenta, bakit? Pero ang laki ng sales mo, tinago mo pala sa kabilang bahay. So, ganun. Ang dami yung pang utang, Randy. Yung mga binabayaran, di ba? Yung mga loans natin. So, hindi lang guys, profit, no? Titingnan mo yung buong FS talaga. Kabuuan, iisa-isahin mo yan. Yung cash mo, petty cash mo, yung reimbursement, yung cash advance na employee mo, Randy. Ala, tumanda na, hindi pa rin nag-liquidate. So, tinitingnan mo yan isa-isa yung account kasi may mga effect yan, guys. Hindi pwedeng okay lang tayo eh. Negosyo ito, hindi to charity, no? So, kaya maraming nagbababay na kumpanya, na negosyo. Ito, question ko, Miss Lani. Bakit hindi makakagawa ng tamang strategy ang Chief Financial Officer kung magulo ang books? At paano to sinusolusyonan? Ay, of course. Kasi sabi nga nila, ang bookkeeping is the language of the business. Meaning language. Pero hindi ko siya nababasa. Ang gulo-gulo. Diba? Paglingwahe dapat nababasa. Malinaw. Okay? Nai-interpret ko. So kapag sinabi mong kumikita na tayo, tapos hindi mo pala ni-record, Randy, ang sales. Unrecording of sales. Unrecording of expenses. Over-recording. Hala, patay na ang language ng business. Diba? Mali na siya. So yung sa akin siguro yung truthfulness ng FS, yung truthfulness ng ginagawa ng bookkeeper, pag pamali-mali, guys, wag na, matulog na lang siya. Wag na siya mag-bookkeep, no? Di ba parang hindi ka magre-rely sa isang bagay na pamali-mali, no? Di ba? Hindi ka magre-rely doon. Yung reliance mo. So, akala ko kumikita, pero hindi pala. Mga maling akala. So, dapat, tinitingnan mong maigi. Right? Pag incorrect, full of error, wala guys, mali na yung decision making mo. Yun. Sayang yung oras. Yung truthfulness, hindi lang hihinto na may FS ka. Okay? Ano bang ginagawa ng FS na yan? Insights. You're giving insights and strategy. Ayun. Partner Manuel, nandiyan ka pa ba? Yes, ihabol ko ka partner. Ihabol Alam mo natin na. oo, kasi baka mamaya maubusan tayo ng oras. Sayang naman ang pagkakataon natin na makaharap si Ma'am Lani. Ano pong klaseng financial ang kailangan ng CFO mula sa bookkeeping? At sinasabi niyo kanina, ewan ko lang kung tama ang kuha ko, Ma'am Lani, no? Na hindi dapat pamali-mali yung data ng bookkeeper. At may kinalaman ba itong tanong kong ito? Go ahead po. Kasi pareho lang tayo ng tinitingnan na numbers. So, saan pa ba ako titingin, di ba? Titingin ako sa libro ng ginagawa ni bookkeeper, di ba? Ano yung FS mo? Ano yung PNL mo? Alright, ano yung balance sheet mo? Ano yung cash flow mo? So, halos same na report. Ayun, mga cash flow, forecasting, budgeting. Kasi hindi kami makakapag-forecast or budget kapag yung historical data ay pamali-mali. Alright, so nagbe-base kami sa historical data, yung mga assumption namin, yung mga forecasting namin. So we base it from ano ba yung nangyari. Okay, tapos tutuloy pa tayo. Kung ano yung nangyari sa past, and then current, and then pa future. So kaya namin mag-forecast on different scenario. So best scenario, worst scenario, base scenario. So yun ang CFO. Ayun. Eto, habol ko lang, Miss Lani. Paano nagiging CFO ready ang isang negosyo dahil sa online bookkeeping? Ayan, so magandang tanong. So of course, ang online bookkeeping, the accuracy level na tama ang mga free of error, hindi pa mali-mali. Kasi sabi ko nga, the bookkeeping is the language of the business, no? Yan, accounting, bookkeeping, the language of negosyo yan. So, pag pamali-mali, ang mga ginagawa natin, wala rin yung essence ng bookkeeping natin, yung FS natin. Mali na rin ang decision natin kasi nakarely tayo doon. So, yung bangko, hindi ka pa uutangin kasi hindi ka pala kumikita. Pero in fact, hindi ka lang nag-record, under recording, or mali yung pagkaka-record mo. Ayun. Ito, ano na natin? Mukhang kulang na ang oras natin. Ano ba yung tips mo at advice sa mga bookkeeper at yung mga gustong maging CFO? Ay, wow. At syempre sa mga business owner. Ayan, sige, maganda to. So last part, I think
ang strategical skills are not born. Alright? Nade-develop yan, guys. Alright! Yeah, di ba? So, nade-develop yan along the way. So, I suggest na you equip yourself. Mag-aaral ka, okay? Learn the business acumen. Third is, tanungin mo yung mga negosyo, no? Ng pain points nila, ano yung mga problema nila sa negosyo nila. And from there, unti-unti, no? Hindi ka lang basta nag-record, guys. Hindi ka lang basta natapos na yung FS mo. You provide insights and strategies, no? You provide insights, strategy. Paano na tayo? Ano nang mangyayari? So, anong gagawin natin? Ang pinakagusto ko, Randy, is that think like a CFO, kahit bookkeeper ka pa lang. Ilagay mo yung sarili mo sa posisyon ng isang CFO. CFO ka na eh. Okay, sabi ko nga, nalalearn yan. Hindi siya title, hindi rin siya pinanganak CFO ka na. Natututunan ng mga bagay-bagay. Sa mga CFO din, siguro teach the business, help the business grow. May talent tayo, may skills, tulungan natin ang mga negosyo. Kung kaya mo mag-provide ng free, no? Mga free online course, free training, why not? And sa mga business owners, guys, I'm praying na lahat ng mga negosyo will last. Hindi ka nagnenegosyo para bukas sarado ka na. Alright? Hindi lang siya sa surviving mode, na sana lahat ng negosyo sa Pilipinas, sa buong mundo, nagtatrive. Kasi ang laking tulong ng mga negosyante. So, nakakapagbigay kayo ng trabaho, etc. So, I'm praying na hindi lang survival, no? Hindi break-even lang. Sana you're growing, you're expanding. So, yun lamang po. Ayun. Grabe. Nakakatuwa yun at napakaganda ng prayer ni Ma'am Lani para sa mga business owners. Pero napakalaking tulong nyo, Ma'am Lani, dahil alam ko may mga webinars kang ginagawa. Go ahead, promote your event. Ay, wow. At ano pang mga paano namin kayo contact online. Yes, sige. Kung sa tingin mo, isa ako sa makakatulong sa'yo, ikaw na negosyante, ikaw na estudyante, invite mo ako. Pupuntahan kita dyan, magkoconduct ako ng free training para sa'yo. Alright, so siguro, maingay naman ako. Contact me sa Lani De Vera Abella sa Facebook or kay Sir Randy sa programang ito. Ayun. Lamang! Ayun, maraming salamat, Miss Lani De Vera Abella, online bookkeeper at syempre isang certified public accountant. Maraming salamat po sa ulitin. Salamat po! Ayun, partner Manuel. Oo, grabe. Parang natatakot na ako magnegosyo pag kung yung mga mahina talaga loob, no? Kaya bilib talaga ako sa mga malalaking negosyo na nagtuloy-tuloy, ka-partner Randy. At napakalaki palang vital na vital ang ginagampanan ng bookkeeper at ng CFO sa mga negosyo pala, ka-partner Randy. Correct ka dyan, partner, no? Dito sa Pinas kasi, sabi ko nga, partner, yung 3 tao na 1 tao lang. But pwede ka naman kumuha ng kapag lumalaki ka na, pwede ka nang kumuha ng 3 tao na yan. But syempre, kung kaya mo na talaga, but kung sa ibang bansa, yung sinabi ni Ma'am Lani, from bookkeeping, kasi pwede mo nang i-ship yan papunta sa CFO. Ayan. So, ikaw na yung hingi na sa'yo ng consultation ni business owner sa ibang bansa. Kaya yun ang magkagandahan yan. Actually, yung mga CFO natin dito sa Pinas, malalaki ang kitaan dyan. Kaya hindi na sila lumalabas ng bansa. Ayun. Bansa? Oo. Kaya dapat dumami ang mga negosyo para dumami rin mga CFO at bookkeeper, at baka ako pag-aralan ko na rin yan. Correct. Enroll ka sa akin. Enroll ka na daw. Enroll ka na din kay Miss Lani. Oo. Kasi nung last time, nung nag-guest dito sa atin, after that, nag-enroll ako sa kanya. Ayun. Wow! Maganda yan. Gusto kong subukan, ka partner Randy. Yes. So, partner, mukhang kulang ng oras natin. Out na tayo. Oo, next week naman tayo sa business natin to. At abangan ang mga kapakipakinabang ng mga programa or topics na pag-uusapan namin dito sa business natin to. Nakasama natin sa technical nandiyan si Ian Macalanda. And of course, ang ating EP Miss Sheila Cotalian Tabian. At sa nga ng ating station manager, Miss Anna Rontoy. At Miss Cresper Hayes. Ingat po lagi. Next week kasama natin siya, ka-partner namin. At syempre, mga partner,
samahan nyo kami uli next ngayong Thursday ba ngayon? Thursday ngayon. Thursday ngayon sa next week 7 p.m. hanggang 8 p.m. po. Ayan. So, sa negosyo, walang imposible Dahil sa negosyo ay kaya natin. dahil business natin to. Thank you po. Magandang gabi. Yes. Chris at Brandy, lahat masasagot. Basta kay Chris at Brandy, lahat masasagot.